reklamo ng ilang mga nagtitinda ng bigas, tuloy ang pagpapatupad sa utos ng Pangulo na takdaan ng limitasyon o price cap ang presyo nito simula bukas. Sabi pa ng Pangulo, tatapatan daw ng gobyerno ng tulong ang anumang ikalulugi ng mga retailer. Sinabi niya yan bago bumiyahe pa Indonesia kung saan isusulong niya raw ang kapakanan ng bansa sa ASEAN. At narito po ang pagtutok ni Ian Cruz. Na hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. Tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng Pangulo sa utos niyang kontrolin ang presyo ng bigas hanggang 41 pesos lang kada kilo ng regular at 45 pesos per kilo kung well-milled. Ayaw raw sanang panghimasukan ng Pangulo ang malayang daloy ng merkado. Pero anya, ayaw mong paghimasukan? DA Secretary kasi ano? Ano kaya mong panghimasukan? Panghimasukan mo yan. Ayaw mo niyang panghimasukan. Ang hirap na tao, ayaw mo parang napilitan ka pa, gano'n. Napilitan ka pang nagbigay ng price ceiling. Joke time naman yan, hindi naman yan price freeze. Kung sana kung price freeze yung binigay mo, mandato na 45 pesos ang pinakamahal para sa well-milled. Pag may lumagpas dyan, ikulong natin isang taon. Diba? Hindi naman. Tapos ang dating, ayoko sana makialam sa presyo. Pero nakalimutan ko, presidente nga pala ako. Nakalimutan ko, marami nga palang may hirap sa Pilipinas. Ay, Diyos mia. Alampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka... Nasaan yung mga smuggler, sir? Andyan talaga, ang hirap bitawan. Andyan yung mga smuggler. Sabi ni Marlica, yung bayaw mo daw, tsaka yung misis mo, tropa nung smuggler na Michael Ma. Sabi mo noong SONA, nabilang na yung araw nyo. Bilang lang yata kayo ng bilang. Bilang na ang araw ng mga smuggler na. Kasama nyo eh. Kasama mo sa China nung nagpunta ka. Kasama mo dun sa Switzerland doon nagpunta. Sabi nyo, may mga smuggler. Talagang meron. Oo, that's ano yan, 100% meron talaga. Walang naman, sir. Ang mga hoarder. Ayan, parang hirap na ulitin, no, ate na mo. Pag yung sasabihin niya tungkol sa smuggler at saka hoarder, parang hindi niya mabigkas. Tingnan niya. Bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Parang mauubo ka pa dun sa hoarder, ah. Alam niyo kung bakit hirap na hirap siya? Kasi nung una nga siyang in-interview tungkol sa hoarding, sabi niya, hoarding is normal in the agriculture business. Para dun sa supply and demand. Siyempre, mayroon kang produkto, i-hold mo ng konti, magkakaroon ng shortage sa market, so magkakaroon ng issue sa supply and demand. Tapos pagka may issue na sa supply and demand, tumaas na yung value niya, saka mo ilalabas yung produkto mo. So, normal lang yan sa negosyo, yun ang sabi niya. Normal lang sa negosyo. Kaya ngayon, nung nagsabi siya tungkol sa hoarding, medyo naubo siya. Ulitin natin, ha. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Hoarder. Napakahirap. Ang hirap, no? Pag hindi ka nagsasabi ng totoo. Palakpakan natin. It takes an effort. Oo. Kumbaga, A for effort. At least nabigkas niya yung hoarder. tuloy raw ang panghuhuli sa mga smuggler at hoarder ng bigas. At pansamantala lang ang price ceiling dahil tag-ani na rin naman daw ng palay at may parating ng import ng bigas. Sabay-sabay na papasok yan at makikita basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke. Parang lasing ka na naman, sir. Parang kasi musdada, ah.
pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Yung bigas yung maghanap ng presyo niya? Ayos din ang bigas, ano? So ngayon, inaasa niya na sa supply ng bigas yung pagbibigay ng presyo sa sarili nila. Sige. Ikalawang linggo ng Setyembre, inaasahang magiging maayos na. To understand that our president is not good in Tagalog. Maybe kaya yun lang yung kanyang mga nabitawang salita. So pagsasabayin natin yung mga angkat natin at saka yung ani. Tapos ilalagay natin lahat sa palengke, then bahala na sila sa buhay nila magpresyo sa sarili nila. Saklap, no? Alam mo yun, ang laki ng problema mo sa bigas. Tapos yun lang yung sasabihin. Yun lang yung solusyon. Ang supply, pero habang wala pa yan, may tulong daw na iaabot sa mga retailer na malulugi dahil sa price cap. Ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers. Kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer. Bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. The immediate relief and the immediate payout para masigurado natin na hindi maapektuhan ng lubusan ang ating mga kababayan na maliliit na retailers. Si House Speaker Martin Romualdez inutusan ng House Committee on Appropriations na hanapin kung saan pwedeng kunin ang 2 bilyong pisong pondong tulong para sa rice retailers. Bago bumiyahe pa Ayun, kunin niyo yung 500k, Inday. Di naman daw niya kailangan. Para maano yun, sakali magmura-mura yung bigas, di ba? Nakakamiss na yung maraming kanin. Ako dati nagsasayang ako 3 cup ngayon 1.5 na lang. Indonesia, isang pulong muna ang dinaluhan ng Pangulo sa Malacanang upang talakayin ang kapakanan ng mga apektadong rice retailers. Ngayong nasa Jakarta, Indonesia naman siya para sa 43rd ASEAN Summit and related summits. Isusulong daw ng Pangulo ang kapakanan ng Pilipinas sa ASEAN, lalo na sa mga hamong kinakaharap ng ating rehiyon. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Para sa GMA, Palakpakan. So, ayun nga. So, bahala na yung bigas na magpresyo sa sarili niya. So basta kukunin ko lahat ng bigas galing sa Pierre, yung bigas galing sa Bulacan. Ilagay ko sa palengke, bahala na sila. Kung ano maging presyo niya, bahala na siya.